liwanag nang makilala ka, di may paniwala. Right. Once again, this is Nerds TV 51. Welcome back ulit mga kababayan dito po sa ating munting YouTube channel, ang Nerds TV 51. Pag-usapan po natin ito pong dalawang mangkukulam ng mga DD supporter. Ito pong si Marloka at ito pong si Cathy Binag, na kung saan nga po ay gumagawa na naman sila ng kwento na paninira tungkol po sa ating mahal na Pangulo at sa ating First Lady Lisa Marcos. Wala pong ginawa ang mga ito kundi sirain ang gobyerno. Pero bago po natin talakayin to mga kababayan, ay kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo at huwag kalimutan i-click ang notification bell para po maging updated po kayo sa ating pong mga reaction video na ating pong i-upload dito lang po sa Nerds TV 51. Ito po mga kababayan, panoorin po natin ang dalawang chismis ng dalawang babaeng adik po sa mga lalaki ang mga ito mga kababayan. Yung sinasabi nila si PBBM, adik daw, bangag. Itong dalawang mangkukulam na to, na si Marloka at si Cathy Binag, adik naman po ito sa mga lalaki. Yung sinasabi nila si PBBM, adik daw, bangag. Itong dalawang mangkukulam na to, na si Marloka at si Cathy Binag, adik naman po ito sa mga lalaki. Panoorin po natin ang kanilang ismisan, mga kababayan. Hindi kaya pinosent ni Inday Sara yung video kay Eduardo Manalo? So, ikat na yung kanilang tumbong dun sa pakikipag-meet up ni Inday Sara. O, di ba? I talk about Amy Marcos na never ever daw niyang kakalabanin. Ito po mga kababayan, panoorin po natin itong dalawang mangkukulam na ito ng mga bata ni Duterte. Umiikot na daw po ang tumbong ni Dayunyor. Ito pong Dayunyor mga kababayan, ang tinutukoy po nila ay si PBBM. O dahil sabi nga nila na si BP Sara ay dumalaw daw po, nagporsikol po doon sa pamamahala ng ANC. O, tapos si Bacaro pinakita itong video na sinasabi ni BP Sara na siya lang ang nakakalam. Unang-una, mga kababayan, itong dalawang mangkukulam na to, ng dalawang chismosa, huwag niyo po itong paniniwalaan. Unang-una, ang ANC hindi po naniniwala sa chismis. Kung may pinakita si Sara ng video tungkol kay Dayunyor, kung ano man yan, o kay First Lady Lisa Marcos, siguradong sigurado. Lalo siyang masisira. Kasi bakit? Iisipin na ANC naninira ka eh. Hindi uso sa ANC yan, yung maninira ka ng tao. Hindi ka paniniwalaan. Hindi mo maguguyo ang ANC. Ikaw ang unang masisira dyan. Tuloy natin itong chismisan ng dalawang mangkukulam na ito, mga kababayan. At hindi siya magsasalita din sa kanyang adi. Yan yung ginagawa niya ngayon ni Amy na ayaw niya magsalita na ang kapatid niya ay adi. Ito po palang dalawang mangkukulam na ito, mga kababayan. Ito po si Maharlika ay isa po itong pokpok. Pokpok po ito nung nandito pa sa Pilipinas. Marami pong lalaki ang nakatikim dyan. Tapos itong yung kausap niya na isang babae rin na si, ano ba pangalan ito? Binag ba ito? Isa rin pong pokpok yan. 5 po ang anak nito. 5 ang anak sa iba't ibang lalaki. Pagkatapos ko, kapag nanira sa presidente, kala mo wagas. Kala mo napakalinis.
Hoy, mga mangkukulam, bago nyo ano yung si PBBM, tignan nyo muna mga sarili nyo, mga ungas. Ikaw nga, kitang-kita mo ilang beses. Think ako din, alam mo, maraming pwede mangyari. Hindi kaya, pinosent ni Inday Sara yung video kay Eduardo Manalo? Posible. Posible. Ako tinatanong mo lang yung opinion ko. Okay. Yeah. Posible. Hindi natin masabi kasi sila lang yung nag-usap doon. Or, then, na alam nyo naman ang INC, tahimik lang yan. Observan, kasi hindi yan supposedly nakakialam. Kasi hindi na kailangan, kasi sila ang kailangan. Tahimik talaga yun si hindi nakikialam. So, hindi natin alam kung ano yung Hindi kayo kailangan ng ANC. Ang mga politiko ang nangangailangan sa ANC. Kailangan nila makuha ang boto ng ANC. Kaya ganyan ang ginagawa ni Sara Lustay, Pasyal, Duterte. Akala niya naman maguguyo niya ang ANC. Hindi ibahin niya ang ANC kaysa sa kay Kibuloy na kalyado niya. Tuloy. Isa doon is, binastos nila yung isang miyembro ng INC. Ginagampanan lang. O yun, sabi raw, ginastos daw yung kaanib ng ANC sa Kamara ng kasama niyang mga kongresista. Paano binastos? Anong binastos ang pinagsasabi ninyo? Sabihin nyo, binara si Marcolita sa kanyang pagtatanggol sa mga taong kriminal, sa mga taong kurap. O kaya binara siya. O kaya nga tinanggal siya eh. Sa 5 committee, wala nang tumatanggap kay Marcolita. Alam mo kung bakit? Alam niyo kung bakit, mga kababayan? Dahil itong si Marcolita, imbis na maglingkod sa taong bayan, ang kanyang malasakit, ang ginawa niya, ang kanyang priority ay ipagtanggol ang mga Duterte. Na alam naman natin, mga kababayan, itong mga Duterte, mamamatay tao, mga kurap, mga sakim sa pera. Bakit? Nakikinabang ata si Marcolita dyan kaya pinagtatanggol niya Inalaman ng mga kapwa na kongresista, tinanggal siya sa 5 committee. Kasi kumbaga sa kamatis, kung ihalo nila si Marcolita, isang kamatis na bulok, ihalo mo sa isang basket, lahat yan mabubulok na. O para hindi mabulok, mahawa yung ibang kongresista, hindi siya, tinanggal siya. Ganyan lang po kasimple yan, mga kababayan. Ang pinangako niyang tungkulin para sa mamamayang Pilipino, which is si Congressman Marcoleta. diba na nakakaano yun, yung parang I'm just doing my job, I'm doing it properly, I'm defending tinatanong ko kayo ng tama at sinasabi ko lang kung ano yung dapat at nararapat. Actually, tinuturuan niya nga para hindi mapaya yung kanyang kasamahan sa kongresista para Baliktad. circus na Si Marcolita ang tinuruan ng leksyon. Kasi ang dami talagang walang alam sa batas. Oo, yun, parang yun yung nakakalungkot. Anong walang alam? Ano ba ang alam ni Marcolita? Ang alam ni Marcolita, ang ipagtanggol niya, yung mayroon siyang pinagkautangan ng loob. Pinagtatanggol niya. Yan si Marcolita, sumikat lang naman yan si Marcolita nung inibestiga ng ABS-CBN Diyan, sumaludo ko kay Marcolita. Kasi itong ABS-CBN, talaga naman nagpakalat ng fake news ito laban sa INC. Yan ang magandang nagawa ni Marcolita. Pero maliban doon, wala nang magandang nagawa si Marcolita. Lalo na ngayon. Ngayon, lalong nasira si Marcolita. Dahil sa ginagawa niya na pagtatanggol sa mga Duterte, na alam naman natin itong mga Duterte, ito ang naging punot dulo ng mga kriminalidad sa bansang Pilipinas. Ito ang naging punot dulo kung bakit ang Pilipinas nalugmok. Maraming patayan nang nangyari, lumaganap ang droga, sinakop ang West Philippine Sea, ipinamimigay na nga ni Duterte ang Pilipinas, sakopin na raw ng China.
para gawing province of China. Oh. Yan ang legacy ni Duterte. Kaya itong mga Duterte, wala talagang pagmamahal sa mga Pilipino dahil ang gusto niya, ang mas mahal niya, ang China. Oh, tuloy natin itong dalawang manananggal na ito, itong dalawang mangkukulam. At magpasalamat sila kay Congressman Marcoleta kasi in a way, sinisave sila. Kasi ang tagal na ni Congressman Marcoleta compared naman just Hoy, matagal na raw si Marcoleta. Tama, matagal na si Marcoleta. Pero hindi ba nakakahiya yun? Na ikaw ay veterano ng congressman, tapos ipangangaralan ka ng mga bagitong congressman, na samantalang ikaw dapat ang mangaral sa mga bagong congressman. Pero nangyari, baliktad. Ikaw na datihan ng congressman, kumbaga pinubuan ka ng ugat niya sa kongreso, hindi mo pa rin pala alam ang batas na nasa sa batas sa 1987 Constitution na karapatan ng kongreso na imbestigahan ang mga pondo o budget ng bawat isang gobyerno. Nasa batas yan. Hindi alam ni Marcoleta yan. Dahil ang katiwiran niya, ano na yan matawag doon mga kababayan? Tradisyon na yan na pagka-budget ng vice-presidente, huwag nyo nang questionin. Huwag nyo nang tanungin kung saan niya gagamitin yan. O yan ba ang tradisyon? Pagka ganyan yung tradisyon, maling tradisyon yan mga kababayan. Kaya nga dyan nag-uugat yung korupsyon Kasi hindi mo pwedeng tanungin yung vice-presidente kung saan niya ginamit yung pera, yung pondo na ibinigay ng gobyerno sa kanya. O diyan magsisimula yung korupsyon. Ayan ba yung pinagmamalaki ni Marcoleta? Kaya nga dyan siya kinurek ni Congresswoman Loistro na karapatan ng Kongreso na questionin ang mga pondo ng bawat isang gobyerno kung nagagamit ba ito sa tama o sa maling pamamaraan. Nasa batas yan, kapangyarihan ng Kongreso yan. Kaya itong dalawang mangkukulam nito, mga kababayan, huwag po kayong maniwala sa mga ito, sa pagbumuka pa lang ng mga ito Mukhang talagang, anong klaseng halimo kaya mga ito? mabaguang kongresista dyan. Diba? Parang legendary na yan. Matagal na siya nakaupo. More than And aside from that, not only dahil he's been there, nagpapakita talaga siya ng kanyang pagiging maayos na mambabatas na kung saan ipinagtatanggol niya yung tama kahit na siya ay kuyugin. Imagine mo. Tama daw. Narinig niyo yung mga kababayan yung sinasabi nitong si Marlo Caloca, itong mangkukulam na to, itong nakasalamin na to mga kababayan, ipinagtatanggol daw ni Marcoleta ang tama. Oh. Ano ang tama ito? Kayo ang tatanungin ko mga kababayan, ano ang tama? Yung malaman ng taong bayan kung saan niya ginastos yung mga confidential fund, yung budget ng OBP, karapatan ng mamamayan na malaman yan. Bakit? Pera ng taong bayan yan. Buwis yan, pinaghirapan yan ng mga taong bayan. Karapatan na malaman yan. O yung sinasabi ni Marcoleta na, tradisyon yan, huwag nang questionin. Matagal nang umiiral yan. Pagka binigyan ng budget ang OBP, o kanimang ano ang ayusan ng gobyerno, huwag nyo nang questionin. Tradisyon yan. Ayun ba yung pinagmamalaki ni Marcoleta? Ito mga kabayan, sige, sumagot kayo. Pagka ganyan, kaya nga hindi ba, ganyan nga nagsisimula ang korupsyon? Kasi walang pwedeng magtanong Hindi mo pwedeng tanungin kung saan ginugol ni BP Sara Duterte itong pera, itong confidential fund niya, yung budget niya sa OBP. O hindi po ba diyan magsisimula yung korupsyon? Common sense na lang yan mga kababayan. Kung may utak kayo, kung may isip kayo, alam nyo na yan. O sino ngayon ang tama? Yung sinasabi ni Marcoleta na tradisyon daw, wag nang questionin, o yung sinasabi ng Kongreso, ng kapangyarihan ng Kongreso, mayroon silang karapatan, nasa batas yan, nasa konstitusyon yan.
1987 Konstitusyon, karapatan ng mambabatas ng Kongreso na alamin kung saan napupunta yung mga budget na binibigay sa kanila at kung tama yung pinaggugugulan ng budget. Kayo sumagot mga kababayan. Kaya nga dyan nabara si Marcolita kasi siguro si Marcolita, hindi mo rin pwede tanong si Marcolita kung mayroon siyang budget o may pinapadala sa kanyang party list na budget, huwag mo siyang tatanungin kung saan niya dinadala yung budget na yan. Yan siguro ang gusto ni Marcolita. Maning tradisyon yan, mga kababayan. Kaya hindi asis yung Pilipinas pagkaganyan. Kaya dapat lang talaga tanungin, questionin kung saan napupunta yung pera ng bayan na pinaggugugulan, pinaghihirapan niya ng taong bayan. Pinagpapawisan nila yan. Nagbabayad ng buwis. Pagkatapos, ilulustay lang itong mga kurap ng mga government official, katulad nitong si VP Sara,